Narito po ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, ika-31 ng Agosto taong 2025. Sa kasalukuyan, ang LPA na mino-monitor natin sa boundaries ng ating Philippine Area of Responsibility ay tuluyan ng pumasok. Huling namata nito sa layong 88 kilometro silangan ng Eastern Samar at nagdudulot ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan na kung minsan ay katamtaman hanggang sa malalakas. Kaya naman, sa ating mga kababayan na nasa mabababang lugar, maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mabundok na lugar. Sa pinaka-latest na satellite image, makikita natin na ang LPA ay hagip na ang kalupaan ng silangang bahagi ng Visayas. Kaya, maging alerto po sa malalakas na pag-ulan sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, at Southern Leyte dahil sa trap o extension na call upon. Ang cone of probability nito ay sakop na ang Samar region at inaasahan natin na sa mga susunod na oras ay patungo naman ito sa area ng Bicol region dahil ang pagkilos ng LPA ay pahilaga silangan na lalapit muna sa kalupaan bago tuluyang lumayo. Samantala, kung ang LPA na nasa loob ng ating PAR ay tuluyang maging ganap na bagyo, papangalanan ito sa local name na Kiko. Bukod pa rito, sa silangang bahagi ng Luzon, may panibago na nabuo na bagyo sa mga nakalipas na oras at taglay na nito ang kategory na Tropical Depression na may lakas na umaabot sa 45 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 60 km per hour habang kumikilos ito pahilaga na may bilis na 15 km per hour. Kaya, mayroon na po tayong mino-monitor na mahinang bagyo sa labas ng ating PAR. Dahil nasa labas ito ng ating PAR, hindi natin ito matatawag na bagyong Kiko. Ngunit kung ito ay pumasok sa ating PAR na may category pa rin na Tropical Depression, papangalanan po ito sa local name na Kiko. Para lubos po maintindihan ng ating mga kababayan, narito po ang aming outlook. Makikita po natin ang pagkilos ng LPA na nasa silangang bahagi ng ating bansa at ang bagyo sa labas ng ating PAR. Makikita ninyo ang dalawang monitoring na may water condition at weather condition na dito ibabase ang pagkilos ng weather system at ang alon sa karagatan. Kapansin-pansin ang paglakas ng bagyo na nasa labas ng ating PAR at habang palapit ang LPA na nasa silangang bahagi ng ating bansa sa areas ng Bicol region ay pahina naman ito ng pahina. Ngunit ang isang bagyo ay pahilaga silangan naman ito at nagpapalakas ng alon sa karagatan. Dahil dito, pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan na mangingisda sa silangang bahagi ng ating bansa dahil sa paghila nito ng hanging habagat na nagmumula sa Timog Mindanao. Asahan po ang bahagyang pagtaas ng alon sa silangang bahagi ng ating karagatan. Base sa bagong tropical cyclone threat potential na inilabas ng PAGASA, pagsapit ng ika-29 ng Agosto hanggang sa pagsapit ng ika-4 ng Setyembre, makikita natin ang bagyong Jacinto na nasa labas ng ating PAR at nasa kanlurang bahagi ng ating bansa, at makikita naman natin ang LPA na papasok sa ating PAR na kasalukuyan nating mino-monitor sa silangang bahagi ng Visayas. Bukod dito, may panibagong senaryo na posibleng may mabuo naman sa extreme northern Luzon na posibleng nga ito bagyo sa labas ng ating PAR. Ang pinapakita sa track na posibleng lumapit pa ng husto sa PAR bago tuluyang magpahilaga. Kaya, pinapaalalahanan po namin ang ating mga kababayan na maging alerto at updated sa mga bagong ulat panahon. Para maging updated, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel para maging updated po kayo. Paki-click lang po ang bell at click ang all bell upang ma-notify po kayo sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas. Bukod pa rito, based rin sa climatological track na inilabas ng PAGASA, sa buwan ng Setyembre, may mga tatawid sa gitna ng ating bansa at hilagang Luzon na bagyo, at may senaryo rin na lalapit muna bago tuluyang lumayo sa landmass. Dahil sa mga senaryo na ito na nakikita na rin sa latest satellite image at nabubuo ang mga senaryo na ito na ating pinagbibigay alam sa ating mga kababayan na maging alerto sa mga posibleng mangyayari at upang makaiwas sa malubhang epekto ng mga masamang panahon. At bukod pa rito sa LPA at bagyo na ating mino-monitor sa loob at labas ng ating PAR, mayroon din tayong mino-monitor na hanging habagat na nakakaapekto naman sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Samantala, makikita pa rin natin sa pinaka-latest na satellite image ang bagyong Jacinto na kasalukuyan isa na lamang itong remnant low na makikita naman natin sa bansa ng Thailand at malayo na nga ito sa ating bansa. Narito ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Luzon, Masbate, Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque.
Romblon, inaasahan ng maulap hanggang sa makulimlim na papawirin dahil sa pinagsamang epekto ng hanging habagat at ng LPA sa silangang bahagi ng Visayas. Maghanda rin sa localized thunderstorms na dala ng trap o extension ng LPA. Nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ng maaliwalas na panahon na may mainit na temperatura sa umaga. Gayunman, pagdating ng hapon at gabi, tataas ang tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorms at epekto ng LPA. Pinaghahanda ang Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley, Abra, Kalinga, Isabela, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, La Union, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, at Tarlac sa posibleng biglaang pagbugso ng ulan sa hapon at gabi. Ugaliing magdala ng panangga sa ulan. Visayas. Dahil sa mino-monitor na LPA sa silangang bahagi ng Visayas, pinapaalalahanan ng mga kababayan na maging alerto sa malalakas na pag-ulan. Posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 mm na ulan ang Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Antique, Iloilo, Guimaras, at Negros Occidental dahil sa pinagsanib na epekto ng hanging habagat at ang trap o extension ng LPA. Lubos na pinag-iingat ang lahat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga mababa at mabundok na lugar. Mindanao. Dahil sa hanging habagat na nagmumula sa Timog Mindanao at nagdadala ng mga thunderstorms, inaasahan pa rin ang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa buong Mindanao. Maging alerto sa biglaang buhos ng ulan, lalo na sa hapon at gabi. Palawan. Dahil sa patuloy na pag-iral ng hanging habagat, inaasahan pa rin ang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. Mag-ingat sa mga biglaang buhos ng malalakas na ulan. Lagay ng karagatan. Sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Ngunit, iba yung pag-iingat pa rin sa mga nais pumalaot para sa ating kaligtasan. Kapansin-pansin ang pagtaas ng alon dahil sa masamang panahon, ngunit malayo ito sa ating park kaya walang direktang epekto sa ating karagatan. Iyan po ang pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Ingat po mga kababayan at manatiling updated. Mag-subscribe sa ating YouTube channel at huwag kaligtaan mag-share upang marami po tayong mabalon. God bless us all. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. At dahil nga po sa pinagsamang epekto ng southwest monsoon at low pressure area, ito naman po yung mga lugar na aasa po ng posibleng 50 to 100 millimeters o malalakas na mga pag-ulan. Asahan po natin dito sa may Antique, Iloilo, Guimaras, pati na rin po sa Negros Occidental, Cebu, Bohol, pati na rin po sa may Surigao del Norte, Dinagat Islands, Southern Leyte, Biliran, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, pati na rin sa may Masbate, Sorsogon, Albay, at Catanduanes ang 50 to 100 millimeters na pag-ulan. Posible po yung mga flash floods at landslides na dala po ng southwest monsoon at pati na rin po yung low pressure area na ating binabantayan. Asahan po natin dito nga po sa may Mimaropa area, pati na rin po sa may Bicol region ang maulan at maulap na panahon dahil nga po sa posibilidad po na tumaas na yung low pressure area dito sa may east of Bicol region, pati na rin po yung patuloy na epekto ng southwest monsoon. Pero sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, asahan ang mainit na panahon sa umaga, ngunit bigla ang buhos ng mga pag-ulan naman ang asahan natin sa hapon o sa gabi. Ito naman po yung mga agwat ng temperatura dito sa Luzon na kung saan ang Tuguegarao po ay maaring umasa ng 33 degrees Celsius na maximum temperature na mainit po talaga yan lalong-lalo na sa umaga at dito naman po sa Metro Manila at sa Lawag posible pong umabot ng 32 degrees Celsius. Dumako naman po tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao kung saan buong Palawan, Visayas at Mindanao po ay makakaranas ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil nga po sa combined effects o pinagsamang epekto ng southwest monsoon at ng low pressure area. Kaya mag-ingat po yung ating mga kababayan dyan at magdala po ng mga payong panangga po sa ulan at para naman po sa mga nasa eastern section ng Mindanao at Eastern Visayas ay kung meron nga po tayong mga biglaang lakas ng ulan ay maaari lamang po ay makipag-coordinate na sa ating mga barangay units para sa posibilidad po ng evacuation. Ito naman po ang ating mga agwat ng temperatura. Ito naman po ang ating 3-day weather outlook sa Luzon. Simulan po natin dito sa may Bicol region or sa may Legazpi City kung saan yung epekto nga po ng LPA magpapatuloy po from ngayon po hanggang sa Tuesday. So,
Posible po kasing umakyat na nga po yung LPA at makaranas na po dito sa may Bicol region, pati na rin po sa may Calabarzon at sa may Mimaropa area ng mga maulan at makulimlim na panahon dahil po nga sa LPA. Pati na rin po dito sa Metro Manila, habang lumalapit yung LPA ay maaari na po tayo makaranas ng mga pag-ulan starting po sa Monday hanggang sa Tuesday po yan. So, Monday, unang araw ng Setyembre, asahan po natin ang mga pag-ulan sa Southern Luzon area, pati na rin po sa Metro Manila at Central Luzon. Pero dito naman po sa Northern Luzon area, yung mga pag-ulan natin na dahil po posible sa Southwest Monsoon ay magsimula na po by Wednesday. At yun nga po, kahit po bahagyang maulap o hanggang maulap po yung ating papawirin sa nalalabing araw ng Monday to Wednesday, ay magdala pa rin po tayo ng payong panangga po sa posibilidad ng localized thunderstorms. Dito naman po sa Visayas, asahan po natin magpapatuloy yung mga pag-ulan natin. Starting po dito sa may Eastern Visayas, no? Posible pong habang pumalayo na po yung low pressure area, ay makaranas na po tayo ng mas aliwalas na panahon by Tuesday po yan. Pero sa may Iloilo or sa Western Visayas area, pati na rin po sa Central Visayas, asahan po natin na magpapatuloy yung ating mga pag-ulan hanggang sa Tuesday. Pero by Wednesday, asahan po sa may Visayas ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawiri. Dito naman po sa may Mindanao ay habang papalayo na nga po yung LPA, asahan po sa may Zamboanga hanggang sa Monday po yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan at makulimlim na panahon. Pati na rin po dyan sa may Davao region, pati na rin po sa may Caraga region, asahan na po na mas umaliwalas naman po yung ating mga panahon after bukas po yan. At yun nga po, magiging maaliwalas ang ating panahon, mainit sa umaga at may tsansa ng mga pag-ulan sa hapon o sa gabi. Mag-ingat pa rin ang ating mga kababayan. Para sa Metro Manila, ang sunset po natin ay mamayang 6:09 p.m. at ang sunrise natin ay 5:44 a.m.